Welcome news para sa TNVS drivers ang dagdag 20 pesos sa base fare ng kanilang mga booking matapos mag-anunsyo ng fare adjustments ang LTFRB. Pero para sa ilang grupo may isang importanteng detalye sa pasahe na tila nakaligtaang talakayin. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian. Dumaraing na ang TNVS drivers dahil sa malakihang pagtaas na naman ng presyo ng langis ngayong Martes. Para kay Dandy Vidal, ito na raw ang pinakamalalang krisis na napagdaanan niya sa 3 taong pagiging TNVS driver. Para masahol ko sa panig. Bakit niyo po nasabi? Kasi binigyan nila kami 20 pesos ang tinaas ng gasolina. Sana man lang mga dinadaan eh. Para mapagaan kahit papaano ang gastos ng mga PUV driver, nag-anunsyo na ng fare hike ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. The last one that we are supposed to decide is the TNVS. Ito yung mga Grab natin, mga in-drive, no? Okay. Yung base fare nila ngayon, which is 45 pesos, inakyat po natin ng 20 pesos or 65 pesos. Other than that, there's been no increase. Per kilometer rate ng TNVS remains the same. Yung per minute rate nila stays the same. Ibinalik din ang pick-up fare sa unang kilometro na magagamit ng rider patungo sa pasahero niya. During the Christmas season, we allowed a 24 peso pick-up fare rate for the first kilometer. Binigyan natin pero binabaan natin to 15 peso pick-up rate. Para sa ilang TNVS drivers, makakatulong na raw ito kahit papano. Pwede na. Oo, kaysa naman gumapang ka ng gumapang na wala namang pumapasok, okay na rin. Pwede na pagtsagaan. Kahit tulong na rin po yun sa atin. Kasi lalo na yung tulay sa taas ng gasolina. 20 pesos, malaki na po. Ang ilan naman, nakukulangan pa. Nakakatulong. Eh, ang problema, kung tinatanong yung sapat, hindi sapat yun. Pero nakakatulong. Sa panayam ng Billionaire News Channel kay Jun De Leon, presidente ng grupong Laban TNVS, sinabi niyang welcome sa kanila ang 20 peso increase sa base fare. Pero hinahanap raw niya ang detalye kung tuloy pa ba ang surge fee o yung pagtaas ng booking fee kapag malakas ang demand. Yung per kilometer at per minute, yan ang nagsasurge ng maximum of 2 times 2. Okay? Pero kanina, wala tayong narinig tungkol dyan. Ngayon, kung mawawala din ito, baliwala yung sinasabi nila na additional base fare at saka pick-up fee. Baka mas malugi pa. Dagdag ni De Leon, nag-aalala rin sila na baka mabawasan ng kanilang mga pasahero ngayong dumaraing din ang commuters sa dagdag pasahe. Panawagan niya sa pamahalaan, bawasan o suspendehin ang fuel excise tax at maregulate ang commission fee ng bawat TNVS company. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Mahal na nga ang gasolina at pamasahe, tataas pa ang airline tickets. Mula sa Level 4, itinaas kasi ng Civil Aeronautics Board ang passenger fuel surcharge sa Level 8. Ibig sabihin, maaaring magpatupad ang mga airline ng surcharge na mula 253 pesos hanggang 787 pesos para sa domestic flight. Higit doble yan kumpara sa dating 117 pesos hanggang 342 pesos. Para sa international flights, aabot mula 835 pesos hanggang higit 6,000 ang surcharge. Epektibo ito sa April 1 hanggang 15. Inanunsyo ito ng CAB isang araw matapos ipag-utos ni PBBM na bawasan ang bayarin sa mga airport tulad ng passenger service at landing fees. Pinaikli rin ang pag-review ng fuel surcharge from 1 month to 15 days para raw mas mabilis ma-adjust ang presyo ng pamasahe batay sa galaw ng petrolyo sa world market. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.